Welcome back ulit sa ating channel mga kaibon. Ang video natin ngayong araw is ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-viewing ng mga young bird na kalapate mga kaibon. So samahan nyo ako ngayong araw. Tara! Welcome back ulit sa ating channel. So ang video nga natin ngayong araw is ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa kong paraan ng pag-viewing mga kaibon. So dito nga natin binu-viewing yung mga kalapati natin. And then i-update ko rin kayo mga kaibon dito sa mga breeder natin dito. Dahil nga may mga nangitlog na naman sa mga breeder natin dito. And then may mga napisa din mga kaibon. So i-update ko kayo sa mga yan mamaya. So dito muna tayo, mag-viewing muna tayo ng mga young bird natin. So simple lang naman yung ginagawa natin. So nilalabas natin yung mga ibon natin dito. So dati nga ito yung ginagamit kong pang viewing. Ito, dahil nga meron akong cage dito mga kaibon na yan. So dati ang ginagawa ko is binubuksan ko yung pinto. Ito yung ating release. And then doon ko linalagay yung cage. Pero ngayon hindi na ganun ang gagawin natin dahil nga hassle pa mga kaibon. So kukunin pa natin yung cage and then nilalagay pa natin dito. So medyo abala, marami pang proseso mga kaibon. Bali ang gagawin na lang natin is didiretso na lang sila dito mag-viewing. So lalagyan na lang natin to ng harang. Bali ito na lang yung ilalagay natin. Ayan yung divider nung mga cage natin dito, yung mga 2x2x4. So trinay ko nga nilagay kanina. So saktong-sakto naman siya. Ayan o. So itatry natin. Bali nilagyan ko na lang ng alambre dito para maisabit natin. Ayan. So isasabit lang siya dito. And then may harang na mga kaibon. Ayan o. So hindi na tayo ma-hassle na kukunin pa natin yung cage natin dito para ilagay yung mga young bird. So diretso na sila dito mga kaibon. Haharangan na lang natin. Bali ang gagawin nun natin is magpapalipad muna tayo. And then pagkatapos natin magpalipad, saka tayo mag-viewing dahil nga dito yung release natin. So papalabasin muna natin yung mga flyers natin. So sample natin mga kaibon, ilagay natin yung mga young bird dito. So ayun na, ilagay na natin yung mga young bird na binu-viewing natin. And then tatakpan lang natin siya dito. Dahil nga nakapagpalipad na rin tayo kanina, so magbu-viewing na rin tayo. Ayan, bali ganyan yung itsura niya pagka nilagay na natin yung harang. So hindi naman sila makakalabas mga kaibon dahil nga saktong-sakto. So makakapag-viewing and then maaarawan yung mga young bird natin. Bali araw-araw natin gagawin yan, i-viewing natin sila. So i-viewing natin sila at least 2 or 3 weeks para masanay talaga sila sa paligid. Para hindi sila mawala pagka pinakawalan na natin mga kaibon. Ayun, bali i-viewing na nga natin sila dyan. Bali apat yan yung mga bagong baba natin kung mapapanood nyo yung last video natin. And then may ibang pababa na naman tayo mga kaibon ito. So may dalawang young bird na naman na malapit nating ibaba. Siguro mga ilang araw lang, 2 araw or 3 araw, pwede na nating ibaba yung dalawang to mga kaibon. Dahil nga may mga itlog na ulit yung mga breeder natin dito. Ayan, so may dalawa na sila dito. Ayan o. And then dito naman meron din tayong painakay dito. Medyo malalaki na rin. So nasingsingan na natin to. Ayan, 2. And then update ko na rin kayo dito sa taas, yung breeder natin dito sa taas. Bali may itlog na rin sila dito, 2. Kaso lang hindi fertile yung isa mga kaibon. Ayan o. So ilawan natin para makita nyo. Ayan o, malinaw yung isa. Yung isa may laman. Ayan o, pula. Pero ipapatuloy natin sa kanila yan kahit isa lang. Dahil nga unang painakay nila yan kung sakasakali. Dahil yung mga unang sinubuan nila na inakay, yung mga blue bar natin dito, yung mga bagong baba. So hindi sa kanila yon, no? So galing dito yung itlog na yun mga kaibon. Dito sa mga pearl eye natin na Vandenbroek. So pinaposter lang natin dito sa kanila sa taas. Dahil yung unang itlog nila is hindi nga fertile. And then yung pangalawang itlog na naman nila ngayon, isa lang yung fertile. So ipapatuloy na natin dahil nga hindi pa sila nakakapagpalabas ng sarili nilang anak. Then dito naman yung sa ilalim natin, good news na rin tayo dito. So ito nga yung mga ibon natin na matagal nating hinintay na ayaw mangitlog. Bali nakadalawang clutch na nga yung mga ibon natin dito, sila hindi pa rin nangingitlog. So bali nga yung pangatlong clutch, ngayon pa lang sila sumabay mga kaibon. O ayan, nagpapasubo pa yung cock natin. O. So meron na siyang pisa, 2 mga kaibon. At least ngayon makikita na natin yung mga painakay nila kung anong kalalabasan mga kaibon. So ayan, tingnan natin, nagpapasubo yung cock natin. So
So, unang-unang itlog nila yan, unang-unang papisa mga kaibon. Then, ang plano naman natin sa mga breeder natin to is itutuloy natin yung breeding nila mga kaibon. So, kung mapapanood nyo yung last video natin, yung sabi ko nga is last na to mga kaibon. Pero marami kasi nangihingi, marami nagko-comment sa ating page mga kaibon. Kaya papa-third clutch natin yung mga ibon natin para mapamigay natin yung mga third clutch. So pagkatapos ng mga painakay na to, yung susunod nilang inakay is pamimigay natin lahat mga kaibon. So sa mga nangihingi sa atin, sa mga nagko-comment, so abang-abang lang kayo mga kaibon, pamimigay natin yung mga third clutch nila. So ayan mga kaibon, yun na yung video natin ngayong araw. So hindi na natin masyadong pahabain yung video natin. So napakita ko na sa inyo yung ginagawa natin pag-viewing. And then update ko na rin kayo sa mga breeder natin dito mga kaibon. So hanggang dito na lang muna yung video natin ngayong araw. Huwag nyo kalilimutang mag-like, share, and subscribe. And i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. So happy breeding sa inyo mga kaibon. And ingat!